Ito po, tila hindi ata tatantanan ni Attorney Rowena Guanzon, ito hong si Speaker Romualdez po mga kabida. Dito ho sa kanya pong huling banat po, patungkol po ito sa panghihikayat po mga kabida ni Speaker Romualdez sa taong bayan, sa publiko, na bantayan ito hong budget deliberation po natin para ho sa 2026 national budget po. BICAM ha, BICAM deliberation, hindi po sa floor. BICAM po kasi may trauma na po ito hong si Attorney Guanzon po sa nangyari nung 2025 national budget po mga kabida. Ang sabi po dito ni Attorney Guanzon, hindi po dapat ang budget deliberation ang babantayan ng publiko, kundi mismo si Speaker Romualdez po mga kabida at yung kanyang appropriations chair po, dapat daw magsuot daw ng body cam ito hong dalawa para daw malalaman kung sino-sino yung mga kinakausap daw mga kabida. Okay? Parang wala na po silang tiwala po dito, kay Speaker Romualdez kahit anong gawin, anong galaw, may question talaga, mga kabida. Kaya nga, ang sabi po ni Attorney Guanzon, huwag dun sa BICAM. Dun kami manunood sa inyo. Sayo at saka yung inyong chair ng Committee on Appropriations. Ito, pakinggan muna natin, yung kanya hong payag at i-courtesy po natin ito mga kabida sa ang balita ngayon. Narito po. Galing-galing mo naman. Si Cielo Magno, nagtawag siya ng i-open yung BICAM para makita natin yung di ba, dinaya nila tayo mga taong bayan yan sa BICAM. Pinagdagdagan nila, siningit-singit nila yung mga akap-akap na yan. O di ba, yung BICAM na yan, nawala na lang yung PhilHealth natin. Sabi ni Cielo Magno, i-live stream, i-open to the public ang bicameral conference ng Senate at ng House. Yan yung bicameral, meaning BICAM, House of mga congressmen at mga senador. Meeting yan sila to finalize the the entries there in the budget for the General Appropriations Act na bubutohan ng mga senador at kongresista. Aba, wala pa nga 24 hours, sumagot na agad si best friend ko, si Romualdez. Nasabi niya, payag siya. At ito, sabi niya, bantayan nyo, kasi pera nyo ito. Bantayan nyo ang kaban ng bayan kasi pera nyo ito. Anak ng tinapakan naman. Yung akala mo na talaga, bobo na talaga kami, bobong-bobo na kami. Ikaw na nga dyan, binabantayan namin, tapos babantayan pa namin yung BICAM. Ikaw pa magsabi na bantayan namin yung BICAM dahil pera namin yan. Ikaw na nga binabantayan namin kasi baka ubusin nyo dyan Bla-bla na nga sa Supreme Court na ito declare the General Appropriations Act unconstitutional dahil sa paggagawa nyo Tapos, ayun, ikaw pa may ganang magsabi na bantayan namin ang BICAM dahil pera namin to. Ano pang babantayan namin? Naubos mo na sa akap, napamigay mo na bago pa mag-eleksyon. Napamigay na ang akap. Ano pang babantayan namin dyan? Itong next. Ito lang. Suggestion natin sa kanya. Maniniwala po kami sa inyo, sir, kung kayo mismo susuot kayo ng body camera. Saka lahat ng taga-BICAM upo sa Bicameral Conference Committee, naka-live stream. Pero mismo ang speaker at saka yung chair ng Appropriations Act magsuot po ng body camera. Para sure kami kung sino kinakausap niya. At i-live stream din, CCTV camera, ang opisina ng speaker. Para sigurado talaga kami na walang daya. Yun. Kung gusto niyang maging mabango sa taong bayan, taxpayers, live stream nga niya ang bicameral conference, lahat ng steps, pero i-live stream niya rin ang opisina ng speaker. Yun, di ba? Bantayan daw natin ang ating pera. Hindi. Siyang bantayan natin. Tama ka, Lem. Bantayan natin siya. Tatapon pa niya ngayon yung responsibilidad sa atin. Kasi naman itong mga congressman. Lang sila doon kasi may akap din sila. Hindi man naman kayo mahiya kayo sa tao. Mahiya kayo sa mga taxpayers. Alam ko, gusto ko, yung ginagawa ni Ping Lacson, wala na lang pork barrel yung mga congressman. Gusto ko nga, i-donate nila yung mga part of their salary sa kawang-gawa donate nila. Para sigurado tayo na yung mga gustong tumakbo, gusto lang nila makakwarta dyan, hindi na sila tatakbo. Sabihin nila, ano ba yan? Magkano lang naman makukuha ko dyan? Wala na pala akong kickback sa, sabihin nila, wala na palang SOP, wala nang kickback sa mga pork barrel. Para ano? So yung tatakbo na lang, yung mga walang interest sa magnanakaw at mga kickback. Pwede naman yun In 3 years, ano pa kaya mga kababalaghan dyan ang gagawin niya sa pera ng taong bayan? Ayun, sapul na sapul po, kaya nga, sabi ko kanina, kahit anong gawin po mga kabida ni Speaker Romualdez, parang hindi na po maniniwala si Attorney Guanzon po sa kanya,
Para bang meron po siyang trust issue po ano kay Speaker Romualdez. Siguro dahil ho sa nangyari po nung 2025 national budget. Nakatatak na kasi ano sa isipan po ano ng taong bayan yung ginawa ho nilang pagbalahura po ano mga kabida sa pera po ng taong bayan po. Ano pang silbi sa live stream? Sabi po ni Atty. Guanzon kung ang pera po naubos na. Okay? Para bang sinasabi po ni Atty. Guanzon na yung gagawin po niyo dyan para bang pre-pub na po yan Kung sa bahay pa yan, pre-pub gawa na po. Parang ganun yung interpretation ko po ano, mga kabida. So, may trust issue. Ito hong si Atty. Guanzon po ano kay Speaker Romualdez. Ang tanong po dito, bakit ngayon lang po? Bakit hindi po ginawa ito, ano? Yung planong live streaming po, ano? Yung transparency po, mga kabida. First few years, 3 taon po, ng Marcos administration, hindi po nila ginawa yan. Bakit ngayon lang po naisipan? Dahil sinadjust po ni Shelo Magno na kailangan pong i-live stream, ano? Yung budget deliberation. Ito, babasahin ko lang po. Ito hong post po ni Mr. Rob Rances, mga kabida. Isa po itong political analyst po. Ano? Maganda yung kanya pong article. Ang title po dito, mga kabida, Too Late, Mr. Speaker. Speaker Martin Romualdez sudden push for budget transparencies. Let's call it what it is. Scripted damage control. Para bang damage control po ito, ano? Dahil sa nangyari po sa 2025 national budget controversy po, mga kabida. Ito. This is the same Congress that bloated confidential funds, railroaded the most corrupt budget in our history, and slipped in pork barrel allocations under the radar. The public didn't just watch it happen. We're still paying the price, broken services, underfunded hospitals, and ghost projects. Now, he wants to live stream BICAM hearing? Why only now, after public trust has cratered? Open BICAM is a noble cause, but in the hands of those who exploited secrecy, it's starting to look like pre-2028 reputation laundering. Para bang gusto pong ibangon ng House at ni Speaker Romualdez yung damaged reputation po, ano, mga kabida, in preparation para ho sa 2028 run. Parang ganun po yon, ano, mga kabida. Romualdez says, makialam, makinig, manood. But where was that energy when billions were buried in vague line items in Dagaa? PhilHealth funds were quietly reallocated. Transparency is not slogan you recycle when it's politically convenient. It's a principle you honor when no one is watching. Ayun. Hindi po kailangan ng live stream. Kung totoo at honest ito kong mga mambabatas po natin sa kanila pong trabaho, mga kabida, hindi na po kailangan ng live stream. Kasi may tiwala ang taong bayan Pero kung wala akong tiwala ang taong bayan, na wala na po yung tiwala po, mga kabida, kailangan talagang magkaroon po ng transparency po dito, ano? Yun yung projection kasi na iniwan noong 2025 budget. Ito po yung tingin po ng taong bayan po ngayon. Kumbaga, kung si Attorney Guanzon pa po, mga kabida, kahit anong gawin po ng mga mambabatas po, may tatak, kumbaga, damage has been done Kumbaga, hindi na po maniniwala ang taong bayan kahit paanong gawin pa po ng mga mambabatas po, mga kabida. Dahil sa iniwan po na tatak ng 2025 national budget. Okay? Eto, tuloy po tayo.
Theatrics can't undo betrayal. And no live stream will erase the fact that secrecy was the rule until it backfired. Okay? This may be your house, Mr. Speaker, but this is our republic. And we're no longer watching quietly. Ayun. So yun po. Halos magkapareho sila ni Attorney Rowena Guanzon, ano? Yung kanila pong mindset ho dito, mga kabida. Ang dapat tutukan daw dito, ito hong namumuno po ng House, mga kabida. Si Speaker Romualdez, yung kanyang appropriations sa chair, pati yung finance chair po ng Senate, okay, mga kabida. Kasi sila yung, kumbaga, actors po ng BICAM eh. Okay? Sila yung actors dito. Oh, di ba anong nangyari po nung 2025 budget po, mga kabida? Halos yung mga mamabatas po nandun eh. Denied to death yung kanila pong paliwanag po, mga kabida, no? Patungkol ho doon sa blank items na na-discovery po, ano? Mga kabida. Oh. Di ba? So wala na. Damage control po ito. Ang tingin ko po, damage control po ito para ho sa 2028 presidency po, mga kabida. Okay, alam naman po natin na may balak po itong si Speaker Romualdez eh. Diba? Sa 2028 presidential elections po, ano, mga kabida. Ngayon parang nasira na po yung kanyang reputation eh. Dahil ho doon sa mga miracles sa budget po natin, ano? Lalong-lalo na po yung questionable pong AKA po, mga kabida. Diba? Marami hong naniniwala na yung mga binibigay po na pera, yung AKAP budget po, hindi lahat napunta doon ho sa mga beneficiaries. Yan, paniniwala yan, ano, ng mga tao po, ano, mga kabida. Kaya nga, marami hong sumang-ayon po dito kay Guanzon po, mga kabida. Na dapat bantayan po dito, ito hong si Speaker Romualdez, yung kanya pong mga lieutenants, ano, chair ng Committee on Appropriations. Kasi, yun nga eh, pag yung trust kasi yung mawala, ano, kahit anong gawin mo pa, mga kabida, hindi na po maniniwala ang tao. Kahit nasabihin po natin na seryoso kayo, ano, gusto ninyo ng pagbabago, ano, wala na po eh. It's just like a child crying for a wolf, mga kabida. Ayaw na po nilang maniwala eh. Kasi po, may tatak na po eh, di ba? May tatak na po eh. Damage has been done po, ano, mga kabida.